Maraming kabataan ang naliligaw. Maraming bata ang puno ng sakit, galit at kalungkutang hindi nila alam kung paano ilalabas. At minsan, ang mga maling desisyon ay nanggagaling sa puso na walang nagturo kung saan hahanapin ang tunay na sagot. Ngayon, may mensahe ang Diyos para sa bawat kabataan. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Ecclesiastes 12 verse 1. Alalahanin mo ang iyong manlalalang sa mga araw ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masasamang araw at malapit na ang mga taon na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga ito. Ang salitang alalahanin dito ay hindi lang tungkol sa isipin. Ibig sabihin, kilalanin, iukol ang iyong buhay at isabuhay ang relasyon mo sa Diyos habang bata ka pa, hindi kapag matanda ka na. Nakakalungkot ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga, isang batang estudyante, isang taong may buong buhay pang haharapin. Pumili ng isang landas na nagdulot ng sakit sa marami at sa huli, pati ang kanyang buhay. At sa likod ng lahat ng iyon, may isang katotohanang kailangan nating harapin. Maraming kabataan ngayon ay puno ng sakit na hindi nila alam kung kanino dadalhin. Puno ng galit na walang nagtuturo kung paano pamahalaan. Puno ng kalungkutan na sila lang ang nagdadala. Kaya naman ang mensahe ng Ecclesiastes 12 verse 1 ay hindi lang para sa mga bata. Para ito sa lahat ng may bata sa kanilang buhay. Mga magulang, mga guro, mga kaibigan, alalahanin natin ang kabataan sa ating paligid. Ituro natin sa kanila ang Diyos ngayon. Kasi ito ang katotohanan. Ang batang nakakaalam na may Diyos na nagmamahal sa kanya, na may isang laging handang makinig, na may isang nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay, iyon ay isang batang may pundasyon. At ang batang may pundasyon, kahit anong bagyo ang dumating, hindi madaling bumagsak. Ang kabataan ay regalo ng Diyos. Puno ito ng lakas, ng pangarap, ng posibilidad. At ang pinakamagandang bagay na magagawa ng isang bata ay iukol ang lahat ng iyon sa Diyos habang maaga pa, bago pa dumating ang mga araw na puno ng pabigat na mas mahirap dalhin. Kung ikaw ay bata pa o may bata kang mahal sa buhay, ngayong araw kausapin mo sila. Tanungin mo kung kumusta sila. Pakinggan mo sila ng walang judgment. At ituro mo sa kanila ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng pangaral, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal. Kasi ang batang nakaramdam ng pagmamahal ay isang batang may dahilan para mabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ngayon ipinagdarasal namin ang bawat kabataan sa Pilipinas, lalo na ang mga puno ng sakit, galit at kalungkutan na hindi nila alam kung saan dadalhin. Hawakan mo sila, ipakita mo sa kanila na mahal mo sila, na mahalaga ang kanilang buhay at na nandoon ka lagi para sa kanila. At para sa mga pamilya ng mga naapektuhan sa pangyayari sa Ateneo de Zamboanga, bigyan mo sila ng kapayapaang tanging ikaw lang ang makapagbibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan, ang kabataan ay regalo ng Diyos at ang bawat batang nakakaalam ng pagmamahal ng Diyos ay isang batang may pundasyon na hindi madaling matinag. I-share mo ito lalo na sa may mga kabataan sa kanilang buhay ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope, may bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.